Ilocos. Ang nakatira, nanay niya, tsaka yung kapatid ng nanay niya na matandang dalaga. Yun ang mga mahirap talaga. Hirap din ang buhay nila. Kaya yung ate ko, kung ano may bibigay, Ay, yung ate mo ngayon nag-ano. hindi, kung ano ang kaya niya ibigay, minsan pag nakapalengke, papadala niya, hindi lang siya makapunta doon kasi malayo. Ah, malayo. Dadaanan namin, pero lalakad ka ng bukid. Hmm. Kaya pagka ganyan may mga affair kami doon, lagi silang pumupunta. Kinukuha, kasi hindi na sila makalakad ng malayo. Kinakaon sila. Kinukuha. Tapos kompleto na yan ng pag-uwi. Ng mga pagkain. Ang pagkain nila na isang araw. Di sayang, yun yan. Matandang dalaga siyang kapatid. Matandang kasi nga, nilahi namin kala matandang dalaga. Kabilaan, kaliwa, at saka nanay ko, saka tatay ko. Dami. So, sabi namin, nakikipag-usap na siya dun sa ate ko. Pagka ako yung, kasi na yun, 70, baka 80 na rin siya. Hindi ko lang kung baka mag-80 na yun. Tama, ano natin. Pero malakas Pero pa rin. malakas pa siya. Yung dalagang ko, sinasabi ko. Sabi niya, pag ako hindi ko na kaya, sabi niya sa kapatid ko, sabihin niyo naman kay sabihin niyo na, sa panisan, Ito yung ako. sabi niyo man sa, dalhin niyo ako doon sa, kasi sa amin, sa bayan, mayroong home for the aged. Oh. Balay Taripato, ibig sabihin. Ano yan? Magbabayad ka pa rin dyan? Libre. Ah. Sabihin nyo naman doon, i-ano nyo ako, i-endorse nyo ako. Ay, naku, manang, huwag kang Kawawa mag-alala. Huwag kang mag-alala kasi may, yung DSWD, yung pamangkin namin, siya ang boss doon. So, pinalitan niya ang nanay niya. Yung bagong kasal, yun. Huwag kang mag-alala, nandyan si Rosel. Kasi kaso sa'yo doon. Kumbaga sa kumbaga sa solve na yung pwesto mo doon. Meron din kaming pinsan doon na sobrang yaman. Kasi mayaman sila sa ari-arian. Sobra, dami. Kung tumayo ka, kung saan yung abot ng tanaw mo, lupa nila. Dahil may dalawa siyang kapatid sa Amerika. Batandang dalaga yun. Isa namin. May dalawa silang kapatid sa Amerika. Hindi ko lang alam. Tayo na yata yung isa. Yung isa nag-uulyanin na eh. Alam mo, kawawa. Doon siya pinatira, doon siya tumira. Kasi yun sa bahay nila, ganito din. Na bato. Pero wala lang taas. Hindi na siya makakilos, hindi siya makakita. Ay, nakakakita pa siya. Hirap na siya kumilos. Yun lang dyan sa papag. Sa papag lang siya nakatira. Yung pagkain, may yung hati. Pag hinatid, lapag lang din. Kaya walang kwenta ang mga yaman. Ari-arian. Pinsan buo namin yun. Isa lang naman ang pamangkin nila. Sa Amerika pa. Yung totoong pamangkin sa Amerika pa. So, siguro mga pamangkin niya dyan, anak ng pinsan siguro. Meron. Pinag-agawan nga ngayon yung mga ali-ali. Kasi yung nasa Amerika, wala na rin isip. Hindi niya makapag-isip. Hindi ko alam kung kanina. Kaya na mapunta yung mga arere,
Kung sino na yung ganit yung ano doon. Ganit doon na akin ito, akin ito. Sa kanila, no? Yun lang. Sa kami, di naman nakikialam. Basta ang pamangkin ko nang inayos na niya yung tirahan niya doon sa Comfort the Aged. Yun lang ang ano. Doon na naglereklamo doon. Basta, patak daw ng patak niya sa, sa Facebook. Bakit? Siguro, sila na nandun sa, kasi sa ibang, isang baryo. Kabilang baryo. Siguro sila na nag-aagawan doon na medyo malapit. Hindi man namin kilala yung mga yun. Yung mga kamag-anak sa kabila. Nagpuputak daw yan sa Facebook. Nagalit yung isang pamangkin namin na isang dito sa amin. Sabi niya, hoy, kahit isang singkong duling, wala akong kinuha dyan sa auntie namin yan. Kayo ang nakikinabang. Huwag niyo kami idadamay. Kung kayo dyan hati-hati, na hindi ko alam kung kung anong hating gawin nyo dyan, bahala kayo sa buhay nyo. Kami, hindi kami nakinabang yan. Basta yung auntie namin, dinala na namin sa Comfort the Aged, bahala. Ando na? Ano na. So, yung isa naman, dalhin nyo daw ako pagdating ng hindi ko na kaya, sabi na, dalhin ako doon. Alan sila, magkamag-anak din. Magpipinsan kami. Hmm. Kailan sa ibang baryo kasi sila. Pero mayaman sila kung sa yaman. Ari-arian ba? Alam mo yung mahilig ng mga lupa. Hindi pa sila. Kaya bago tumanda. Wala din eh. Yung pera niya wala din eh. Sa dami ng pera mo, tapos ganun din na parang kang aso doon na wala mag-asikaso sa iyo. Ba't hindi siya kumuha ng katulong? May pagka, yun kasi, may pagka mataas. Namatay ka na nga lang. Hindi yung pag-asusin yung pera mo. Hindi ko yan, hindi namin maintindihan eh. Matanda na kasi, namin. Parang kaedad ng panganay namin yung matay. Kasi kanya katulong, bili ng malingki. Baka wala siyang pera na cash. Pwede naman siyang padalhan. Wala rin nasa isip naman yung isa doon, Amerika. Ang daming makuhang katulong sa probinsya. Kung may mag-aayos sa'yo. Yung may mag-iisip. Uy, Ellen ay. Ate, ko na. Ay na, puno na yung kanya. Tapos may tinapay pa na isa. Kaya, ngayon parang open na ang aming mga isipan na ang pera, yung ari-arian mo, wala eh. Walang kwenta. Ganda na yan. Kasi wala ka naman, di ka naman masyadong malapit sa mga kamag-anak mo. Kasi nga medyo mataas nga sila. Yun lang. Medyo, alam mo naman na may konting higher rin, upper sila. Bakit mapera ka? Hindi ko nakilala mga kamag-anak mo. Gano'n? Kilala naman siya. Kaya hindi malapit. Oo, iba. Yung parang may kaunting, kung halimbawa nandito kami, nandito siya. Mga ganun ba? Ngayon, baliwala kayo. Hindi naman. Maayos naman kung makisama. Kasi kami, may kanya-kanyang buhay din kami. Nagkita-kita, maayos. Niregalo. Minsan darating na lang ilang kain na chiko, atis, mga gano'n. Dapat kasi pag banding-banding din. Pag masama ang ugali mo, pag nagkasakit ka or tumanda ka, wala talaga lapit sa'yo. Hindi masyado. Ayan ang katotohanan doon. Hindi siya masyado malapit.
Sa mga pamangkin ng dapat nag-alaga siya ng pamangkin niya na sa pinsan o pamangkin sa second cousin. Para pag meron titingin sa kanya. Dapat- Wala. Nung Yun din kabataan ang, mo pa, yun din ang naging mabait ka. Mm-mm. Kamag-anak mo. Tama. Siguro, mabait din siya, pero kulang. Siyempre, mga tao. Kung mumurahin mo naman siguro. Siguro kaya din niya balagay ko ang magmura. Nandun na siya. Wala namang bayad yun. Kaya lang, yung yung kapatid, yung pamangkin niya sa Amerika, sinabihan ng yung pamangkin namin na magpadala kayo ng pera para kahit papano meron naman akong ibibigay doon na parang special treatment. Ikaw magpadala lang ng $500 o kay $100 kada Pasko, diba? Malaking bagay, tulong yun sa tulong din sa mga tao doon na nag-aalaga. Kasi ang sahod lang naman nila. Gobyerno, siguro. Ang gobyerno yun eh. Kay Chavit dati. Project ni Chavit. Dito. May mga donation niya. Oo. May mga nagdodonate. May nagdodonate. Kami nga nagdodonate din eh. Yung sa namin, sa batch namin ng high school. Punta kami doon na bibisitahin, kakantahan. Tapos may pagkain na. Dala. Tapos nabibigay, pag-alis may pera. Ako naman, ako na sa mga pamangkin ko, tignan nyo ako, ha. Baka mamaya, anong sitwasyon ko doon, ha. Sabi nila, bakit? Bakit? May anak ka naman, eh. Kaya nga, ako, titignan nyo, kaya may anak na ako. Sabi ko, anak ko, Diyos ko. Hindi nga namin malaman kung mauuna kami, o kung sino mauuna sa atin. Kami din, ikaw maraming sakit, kami din, mas marami pa kami sakit. Pagtanda natin, hindi natin alam kung kasuhin ka tayo. Bahala na lang, kung problemahin yun, di ba? Hindi ko na rin alam. Hindi ko na rin siguro alam kung dito lang ako nag-aalala kaya hindi ko rin alam kung aasikasuhin ba ako. Hindi nga, kasi wala na rin ako sa tinyong isip. Hindi nga matinong isip, hindi ka nga. Bahala siya. Pero maganda sa probinsya kasi mga kamag-anak ka na, may kapatid ka pa. Hindi lang doon. Kung meron pang isang matinong tao, kaya 2 taong matino doon, at may pera naman, marami ka makukuha. Ganyan na yung kapatid ko namatay. Yung tanda. 2 yung kanyang caregiver. Gusto ko na ako. Sila? Salitan. Isa mo pang umaga, pang tanghali, pang araw, tapos pang gabi. Ang sahod nila, pisa 10 yata. Mas mahirap eh. Kung nag-duty ka ng isang araw, maghapon ka nakatanod. Kasi nakahiga na lang siya. Nakadaya pa rin naman. Kaya lang, kahit na punasan mo pa rin siya. Nag-caregiver na rin ako. Saglit lang naman yun pagka bedridden niya. Wala pang, parang 3 linggo yata. Wala agad. Maigi na rin yun. Kasi alam mo naman hindi na siya gagaling eh. Kung alam mong gagaling siya at hindi mo siya pinadoktor, yun, magkukonsensya ka. Pero kung yun, alam mo nang papunta na siya doon,
Hanggat maaari nga, ipagdasal mo na kunin na eh. Kasi kita mo hirap na hirap eh. Hirap Yung yung iba, mga... ayaw na nga magpa-hospital eh. Ay, siya ayaw na. Sabi niya, hindi niyo ako, huwag niyo na ako i-hospital kasi wala na rin. Nagastos lang. Tanggap ko, hindi lang sa gastos yung sakit. Ang gagawin sa'yo, kung lahat yan, tusok dito, maya-maya. Papatayin ka rin doon. Oo nga, mamaya tusok-tusok, kuha ng dugo, kuha ng... Ay, sabi niya, Saka namimira din yung doktor. hindi, yung mga procedure, hospital procedure ba? Hindi pwedeng hindi ka, nandun ka na nakahiga. Hindi pwede. Inaano din nila yan para magkapera din sila. Sabi ko, huwag niyo na kung ano. Kaya, pero nakaswero siya doon sa bahay. Meron pumupunta doon na kamag-anak namin na doktor. At saka yung nurse. Pero kahit may mga duty, pagkadating na ng duty, titingnan doon kung ano na. Kasi yung kapatid ko, may pera at mabait. Hanggang ngayon may pera pa natitira. Yun ang pinang-ano niya pag pinambabayan namin ng mga amilya. Ano ko, mayroon pa daw, hindi ko naman alam. Si ate, yung kapatid ko na babae ng kawa. Wow! Kumain ka na. Pagpunta mo ng